Alive! Hello mga Kabi Alive! Na-miss nyo ba kami? Amiss you daw! Na-miss you? Na-miss daw tayo. Na-miss daw tayo. Correct. I'm sure you had fun revisiting our successful stories, no? Alam mo naman si Susan, basta hinihiling, pinagbibigyan. Tama. And we are back with more inspiring stories for this Sunday. And speaking of stories, balita ko po, itong si Ana dumayo pa ng Bacolod para po maihatid sa inyo ang kwento at salaysay ng isang tagahanga ng Laminine. Correct ka dyan, Susan. At alam mo ba, your efforts have paid off. Kasulok-sulukan ng Pilipinas, nakakarating na ang Laminine. Tsaka alam mo ba, nagbiyahe ako ng 2 oras, naglakad pa ako ng 2 oras, papasok dun sa fishing village, napagod talaga ako. Kawawa ka naman. Ibig sabihin nun, nanghihingi ng bonus. Yun, no? So, ibig sabihin, mahaba-haba yung nilakad mo. Oo naman, no? Wow, nagre-reklamo kasi po. At ganyan po ang nararamdaman niya pag hindi nagbaon ng Laminine. Matanda ka na raw. Hindi siya matanda, isip bata. Sobra! Sobra kayo, ha? Sobra kayo, ha? Hindi, walang tumatanda pagka nakapag-Laminine. Totoo yan. Totoo yan. Forever young. Teka lang, akong pinakabata dito. Bago pa magkabukuhan ng edad, panuurin muna natin ito. Maluoy ka man sa akon, buligi man ang bana ko nga maayo. Kay kung wala siya, ti paano kami? Malaking porsyento ng ating mga kababayan ang napapabilang sa hanay ng mga mahihirap. Kadalasan hindi nila kaya magpagamot kung may mga sakit silang nararamdaman. Kabilang sa hanay na ito ang mag-asawang Crispin at Annalie Adolfo. Pangingisda lang ang ikinabubuhay. May kami kong preso ramang gisalom. Tandaan niya, brinsalom ko. 12 ka dupag, itungkad ko bisa di mo tungkad, pero ako dulungod ka sakit. Ama, dire, di na kayo kabati. Dahil walang safety gear sa pagsisisid sa dagat, naging dahilan ito para siya ay mabingi. Para lamang may magastos sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Talong malab, 12. Tunga ka ng lat, 12. Isipin mo, 24 na. Kaya mo na pinakadalong, mag-ihat na lang na. Eh, istorya mo natabo ba na pagkabunggo sa isda? Oo. Ako sa tani panaon, karon kay nagpisik siya. Ako pagitay naton uli, kon man sa hukas, kalas. Daro na siya, tanong ko araw na siya. Pagkato diri kay kalabaran na siya, maamol lang siya sa imo ray mabalik. Gamoy siya na papaya ko lang sir, mga now. Diri nagatindog ko sa dalong dagat. Diretso man sa akon, tiway ko na sagang. Diri nagsuot. Diri nga bagra sa pinakon no. Rekta diri ko bungguan niya. Tibugonggo niya. Batsak ko dahil nga sakit-sakit kay tinaay ko gali na buslop. Kaya ko muna sa akong buko ko, tiya ulo, tiga ka daan. Tako ko na mga 20 yung guro. Amo to, papaulit nilang ko tayo. Patulong lang ko sa dire sa Provincial Hospital. Yung Doon na. terminal muscle, nag-expand. So, ang bituka niya nagagawa. Si Annalie, may bahay ni Crispin. Hirap at pasakit ang naranasan dahil sa nangyari sa kanyang asawa. Halos siya na ang tumayong padre de pamilya, bukod pa sa inaalagaan niya si Adolfo. Udlay kayo ma'am, kay ti, siya lang na namon ginasaligan. Kita po silingkunan, hindi pa sa makatrabaho. Tungod, permisa, gabalik-balik kami sa doktor, permisa na hilanat, ubo. Lain naman nga doktor, hilanat na natakanan ni sa gani. Sa balik-balik sa doktor, gapangakig na sa akon nga, amo man nagyapon, hindi gyapon maayo. Dahil sa kahirapan sa buhay, halos hirap at di maipagamot ng maayos si Crispin. Gakurog na sa sanghilanat, unubo man.
Sining karon ng sauli na mo na balaan nga sining ko katapusan ta na lang nga lakat sa doktor. Iya nga kwarta nga gintagong. Ipit-ipit gina niya ma'am kay walang wala gid kami sina ma'am. Kita nga mawadan wala may magbulig sa aton. Tut amon bata duha lang kabilog pro do di gani kami ka pa-eskwela. Tungod kay siya lang saligan. Tung akong tiyanggi nakalbo gani kay manghinano ko ma'am. Kahibi ko ma'am. Nga ko na talikod lang ko sa iya wala na ko di man sa kabati. Isang araw, isang kaibigan ang naghatid sa kanya ng laminine. Pagkakita ni Bingbing sa iya nga kalain sa itsura kaniwang kalapsi tapos bungol pa sa kabtik man siya nagambar nga gamiti laminain. Pagkagabi abot diri niya wala sa kuno tinulugan. Kasakit na iya likod, kilid sang paayon sang iya panghigda kay sakit na iya. Gayda sa salog, sakit na kuno sa likod, sino mahapa naman sa para dali ang pag-ayo. Pain na duwa sa aga, duwa sa gabi. Na amo to nga daw niya biradahan gina sa anay. Amo to man gamitan ko sang laminain. Iya nga dulunggan nga medyo ga basa. Nagmala ko no, kadayon nga medyo nakabati na ko. Nakakatulong ang laminine sa karamdaman ni Crispin. Subalit dala ng kahirapan, di kayang matustusan ni Crispin ang pagbili ng laminine. Kaya naman, hiling ni Crispin sa mga taong may mabubuting kalooban, ito ang mensahe niya. Haloyan lang Lord, na maayo ko Lord. Haloyan lang ko para kabuhay ko sa akong pamilya. Ang buhay ni Crispin, maraming hirap at sakripisyo nararanasan dahil sa kahirapan sa buhay. Halos araw-araw nasa panganib din ang buhay. Nakatira sa liblib na lugar, subalit natagpuan pa rin siya ng laminine para matulungan. So, ang ganda po ng kwento natin ngayon, di ba? At isang beses na naman at muli po nating napatunayan na lahat po, mayaman o mahirap, ay nabibigyan ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Si Mang Crispin, sa kanyang buhay, nabigyan na naman siya ng pagkakataon na makarinig at marinig ang musika ng buhay. Napaka-importante po nun. At makita ang kanyang kapaligiran. Because what is life kung there's no sound, right? That's true. Di ba po ba? Di ba? Siyempre, sa tulong yan ng mga prayers, pagmamalasakit, pagmamahal ng mga laminine distributors. Alam mo, Susan? nakakarating sa mga sulok-sulok. Yes, we're very grateful to her kasi ang laminine nakakaabot na sa kasulok-sulukan ng Pilipinas. And that is because si Susan po ay nagkaroon ng vision na magkaroon tayo ng sariling television show. Tayo lang po ang may ganito. Palakpakan po. Lahat po ng mga distributors natin na talagang kahit po sa ang sulok, umulan, umaraw, pag may narinig na merong kailangan ng laminine, pinupuntahan po. Okay. Huwag po kayong aalis. Pagbabalik ho namin, tatalakayin po natin yung sa mga doktor natin, yung deafness, no? Be alive. We'll be right back.